Hi guys, welcome sa ating Java tutorial for beginner series. So ating pag-usapan ngayon ay ang interface class. So ang interface class dito ay dapat aralin nyo muna yung previous na video ko, ang video na Philomorphism, bago kayo mag-proceed dito sa interface, kasi yung example ay mas madali ninyong maintindihan itong topic na ito. So, dito tayo sa definition sa Google search, tinype ko yung interface class at saka ito yung lumabas. Then, okay, ang definition sa interface class, like a class. So, this is ang interface parang Java class. Then, an interface defines methods. So, meron siyang mga operation. Okay, unlike a class, an interface never implement methods. So wala siyang laman yung method mo, yung walang body. Then instead, a class that implement interface, okay, implement the methods defined by the interface. So yung methods i-override mo, lagyan mo ng i-implement mo yung method sa interface, galing sa interface. So, lalagyan na mo ng body. Then, a class can be implemented multiple interfaces. So, pwedeng isang class ay maraming i-implement mo na interface. Para sa akin, yung interface ay isang contract na dapat gawin sa isang class. So, i-implement mo talaga yung lahat ng contract or lahat ng contract ng isang interface class, no? Yung interface na method, i-implement mo talaga yun kasi yun ang contract, okay? Or method signatures, yeah, ganun na rin yun. So dito, bago tayo mag-proceed sa example, dito ito yung nandito na yung point of sales na diagram. So hindi ko na masyadong isa-isahin pa ito kasi na-discuss ko na ito sa polymorphism na topic. So dito, ang dinagdag ko lang naman ay itong interface class. So interface rule. So pwedeng get rule. So yung nilagay ko dito na operation ay get rule, or pwede mong lagyan ng get rule name, o para mas madali, get rule. Okay, ito yung method, then return type is string. So dito, employee implements the rule, kasi yung employee maraming rule ng employee. Merong user, so yung rule ng isang user, merong administrator, cashier, manager. So nilagyan natin ng isang contract. Okay, isang contract na dapat gawin sa employee. Okay, kung ano ba yung rule. Okay, so dito kasi sa ating previous na topic, hindi natin malalaman sa ating object kung sa ating pagprint ng user kung ano ba yung na print na list, user ba yun or employee or manager. So dito nilagay ko ito yung interface, ito yung aggregation niya, then ito yung connector sa implements. If arrow, ito yung extends. Okay, so punta na tayo sa NetBeans guys, then click new, then gagawa ko talaga ng bagong project kasi i-upload ko ito yung i-share ko yung project na ito sa inyo. Interface, so mag-error siya kasi merong interface na keyword, then interface class, ito yan. So ito yung package built by Maven. So ito yung mga dependency. So pwede lang yan, huwag mo nang okay lang yan. Kasi kung mag-run ito gumawa ka ng library, ito yung hahanapin mo na library para i-import mo yung
library mo sa other project. So ito na. Then gawa tayo ng isang main method, main class, main method. Okay. Sa main class, gagawa tayo ng main method psbm control space, then enter, control S, save. So dito gawa tayo ng model, then add package model, then dito control lang natin, then click, right click, right click, right click, right click, then copy, then right click, then left click, then paste, refactor. So yung mga package niya ay mapabilang sa Aldrin interface class. Okay, then click refactor. Okay, so nandito na yung administrator, user, class, okay, employee. So ito yung yung dito, balik tayo sa enterprise architect. Ito yung employee. So dumagdag lang tayo ng role na interface. So dito mag-add tayo ng interface rule. Then dito, ito yung syntax, okay? Public, isang access modifier, then interface, then name of the interface. So dito mag-declare tayo ng isang instance variable public, okay? Then for example int, for example float, then pi. So ito yung pag mag-declare ka ng instance variable, so dito lagyan mo ng const, ito yung pag-declare uppercase lahat. So para malalaman mo sa ibang class na ito ay isang constant na variable, instance variable. So dito lagyan mo ng for example 3.14.16, okay, ito, then f semicolon, so float number. So dapat ito yung pag-declare kung instance variable, dapat uppercase. Ito yung syntax, access modifier, type, then name of the variable, then value, dapat lagyan mo ng value kasi hindi pwedeng lagyan ng null. Kasi isa pa, ito ay isang data type, then isang hindi wrapper class. So ito mag-error talaga. So kung sa rule merong constant, di ba? For example, merong constant kung sa isang contract, dapat merong constant, hindi siya paiba-iba kasi contract na yan eh. Di ba? Ating alalahanin na ang interface ay isang parang contract. Okay, then ito yung example ng instance variable ko. So pag mag-declare tayo ng isang method, ito public, then pwedeng abstract kasi abstract class naman ito, then tulad naman ito ng abstract class, then void, isang type of method, then for example string, then string, then get rule. Ito yung method, ito yung pag-declare. So hindi mo pwedeng i-implement yung method. Kita mo wala yung body. So kung i-implement mo yung method gaya nito, mag-error yan kasi bawal mong i-implement yung get rule na method. So declare lang ganyan, or public, walang abstract, then pwedeng public string get rule. So yan lang, kasi yan lang ating example. Hindi na ko na lang ito i-delete, okay, kasi yan yung sample na mga syntax pag declare.
So balik tayo dito sa ating employee, kasi dito sa ating architect implements yung employee sa rule. Okay, then implements rule. Okay, so dapat sa class ay you should implement rule. So pumasok na itong employee na class sa isang contract na rule, so dapat i-implement mo talaga yan. Okay, then get implement all abstract methods, then click. Ito na yung na override na method. So itong method override from rule na interface. So pwedeng hindi na natin i-implement yung value dito. Dito na tayo mag-rekta sa administrator. Okay, then ating i-implement yung method. Okay, public string, then get rule. Okay, pwedeng walang override, pwedeng walang override, then return. So return natin, ibabalik natin sa string type, then administrator. Okay, so yan na yung method. So nag-require siya na add override, so yan natin override na annotation para malalaman natin na meron siyang override na method sa kanyang mga parents. So kopyahin lang natin ito, then i-implement natin sa ibang class. Okay, dito sa cashier, kasi meron siyang rule na cashier, lagyan natin ng cashier. Then dito manager, lagyan natin ng manager. So tingnan natin muna sa diagram. Ito yung rule, so nag-implements yung employee sa rule, then yung employee extends niya sa extend niya yung employee sa user. So lahat ng na-implement dito sa employee, mamamana dito sa user hanggang dito sa tatlong classes. So mamana, inherit niya yung methods or yung instance variable tulad ng ID, first name, last name, username, password. Then balik tayo dito sa ating example. So dito sa ating example, gagayahin lang natin ito, kopyahin lang natin ito, right click, copy, then punta tayo sa main class, then control paste natin, then atin lang ating employee. Okay, ito na. So para ma-import natin, kasi nasa ibang package na yan. So meron akong tutorial sa packages. So kung mas gusto nyong malalaman, balikan nyo sa previous na topic. So ito yung user, no? Employee. So hindi natin dito, iti-try nating patakbuhin yung program na ito, run. So click this main class, select. So na-identify na yan sa Maven na yun yung main method. Then okay, tingnan natin. So dito hindi natin malalaman kung anong user ito, 'di ba? Kasi hindi natin nalalaman na
admin ba ito or uh, cashier. So kailangan, so kaya may in-implement tayo na rules sa employee. So dito teka lang, dito sa display user, no, lalagyan natin ng, yan lang natin ito. So ito lang yung idagdag, cashier, uppercase para mas maganda. Okay, then get rule, kasi meron ng na-implement dito sa ating employee. So ating i-control, then right click. So ito yung rule sa employee. So hindi nagre-return sa, ito yung i-return na string niya. Pero yung object natin ay hindi employee. So yung object natin na A, dito A ay administrator. So ibabalik niya yan sa method na get rule na administrator. So ano ba yung method ng get administrator or method ng rule ng administrator? So dito niya ibabalik yung value. So i-return niya sa administrator, yung value niya sa get rule i-return niya sa administrator. So dito try nating patakbuhin, bago diyan, lagyan natin ng new line. Okay, okay, new line na pala yan. Okay, ito, then right click, then run. Okay, so ito na yung output. So itong user na ito ay malalaman natin na ito yung user na si Aldrin ay isang administrator at ito si James ay isang cashier. So cashier, atin lang i-change lang yung label. So rule, ito na, run natin, balik natin, patakbuhin natin. Okay, ito na yung output. Okay, so return niya sa administrator, yung rule cashier. So yan yung kagandahan ng isang class interface. So ito lang yung dinagdag, then ito lang yung method na ito ay derive niya, override niya dito sa employee, at saka yung employee, yung user nag-extend naman ng employee. So yung get rule na method ay ma-inherit sa user kasi merong, ito yung parents, ma-inherit niya sa user. So yung administrator naman ay ma-inherit niya yung get rule, ma-override niya yung method na get rule kasi na-extend niya dito sa user, extend niya yung user naka-extend naman sa employee, yung employee naka-implements naman yung rule na class. So ito yung diagram. So ito implement. So dito try nating ibahin yung M. So for example, gagawin natin itong M. So gagawin natin itong si Aldrin na manager, gagawin nating M, ito na object na ito which is equal na object na manager yung employee, then click change M, then yung sa output natin ay magiging manager na yun si Aldrin. Yung sa previous ay administrator kasi A yung administrator yung object na kinuha ko. So ito yun. Bakit administrator pa rin? Clean and build, then balikan natin sa manager. Okay, manager. So clean and build lang guys, then right click, run again. Bakit manager? So
balikan natin dito. No, administrator yung hindi ko ni-change yung object dito. M. So, marami pa tayo. Okay, napuntahan. Pasensya na. Okay, ito yung na-change na yung manager. So, yung object ay mag-iiba kapag iba yung object. So, madederive yung rule ng object mo or class. So, salamat guys. Sana mag-subscribe kayo at mag-upload pa ko ng maraming video. So, ang next siguro na tatalakayin ko ay yung abstract methods. Abstract class. Okay. So, dapat ito kasi yung una para mas maintindihan niyo yung abstract class, yung interface. So, salamat guys. Bye-bye. See you next video.